Maghunos dili muna tayo. Mapagpalang araw ng Biyernes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Roque. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Roque. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, Pinahihintulutan bang diborsyohin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin itong iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayoy hindi na sila dalawa kundi iisang katawan na lamang. Kaya huwag papaghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos. Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin? Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyohin ang inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil, at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya. sinabi naman ng mga alagad, Kung yan ang itinatadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa. sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi nakapag-asawa. May iba namang ipinakapon ng tao, at may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap. May nagsasabi sa buong mundo daw, sa Vatican na lang at sa Pilipinas na lang, hindi legal ang diborsyo. Hindi ba dapat sumali na tayo? Pumasa na rin po sa Kongreso ang divorce bill, kaya't hinihintay nilang talakayin ito sa Senado bago maging batas. Sumulat po ang ating mga obispo ng kanilang pahayag kamakailan na pinamagatang A Nation Founded on Family, a Family Founded on Marriage. Payo nila, bago tayo sumali sa kung ano ang kalakaran, hindi ba natin dapat tanungin ang ating sarili, batay sa pananaliksik at istatistika, kung nakatulong nga sa pagprotekta sa kabutihang panlahat at kapakanan ng pamilya ang legalisasyon ng diborsyo sa buong mundo? Marahil ang pinakaangkop na pangaral sa mga taong sabik na makabuo ng absolute divorce law sa ating bansa ay maghunos dili muna tayo at mag-isip-isip. Gusto ba natin ito para sa ating sarili? Gusto ba talaga nating gawing madali para sa mga kinasal sa West na ma-dissolve ang kanilang pagsasama kapag gusto na nila o kapag hindi na nila gusto? Sinasabi sa mga istatistika na sa mga bansa kung saan legal ang diborsyo, ang rate ng pagkabigo para sa unang kasal ay 48%. 60% para sa pangalawa at 70% para sa ikatlong kasal. Sigurado ba tayong gusto nating maging bahagi ang ating mga pamilya sa malagim na istatistikang ito? Bagamat totoo na ang ilang pag-aasawa ay maaaring hindi na maayos, hindi ba dapat din nating pakinggan ang mga kwento ng mga mag-asawang dumaan sa mga krisis sa kanilang relasyon at pagkatapos ng maraming taon, napagtanto nila na hindi naputol ang kanilang pagsasama, na talagang pinalakas ito ng mga krisis. Sabi nga ni Pope Francis sa Amoris Laetitia, ang diborsyo ay masama at ang dumaraming bilang ng mga diborsyo ay lubhang nakakabagabag. Sa makatwid, ang pinakamahalagang gawain ng pastoral sa pamilya ay palakasin ang kanilang pagmamahalan.
pagtulong sa paghilom ng mga sugat, at pagsisikap na maiwasan ang pagkalat ng diborsyo sa ating panahon. Kapanalig, kapag nawasak ang pag-aasawa at ang pamilya, paano na ang ating buong bayan? Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng sansinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Kay Kristong Panginoon, ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan. Amen.